Ngayong araw, gusto kong sumisid ng malalim sa isang paksa na mayroong napakalaking kahalagahang propetiko, ang papel ng pandaigdigang relihiyon sa sistema ng Antikristo. Ang Biblia, lalo na ang Apokalipsis Kapitulo 13, ay naglalarawan ng isang matingkad na larawan ng mga huling panahon kung saan ang isang relihiyon sa buong mundo ay magiging pundasyon ng kaharian ng Antikristo. Hindi lamang ito isang malabo na espiritual na ideya. Ang Apokalipsis Kabanata 13 talata 8 at Kabanata 13 talata 15 ay malinaw na nagpapakita na magkakaroon ng sapilitang pagsamba sa halimaw na ipapatupad ng bulang propeta. Ang pandaigdigang relihiyong ito ay hindi lamang optional, kundi sa pilitin, na hihilingin ang katapatan mula sa bawat tao sa mundo. Ngayon ang tanong ko sa inyo ngayong araw ay ito, nakikita na ba natin ang pagbuo ng isang relihiyon sa buong mundo? Tuklasin natin ang mga ebidensya at suriin ang mga kamakailang kaganapan na tumuturo sa katuparan ng propetikong senaryong ito. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng isang roadmap ng mga huling panahon. Inilalarawan ng Apokalipsis 13 ang isang mundo na pinangungunahan ng halimaw, ang Antikristo, na hihilingin ang pagsamba mula sa lahat. Ang pagsambang ito ay ipapatupad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bulang propeta, isang relihiyosong figure na dadaya sa mga masa sa pamamagitan ng mga himala. Ipinahayag ng Apokalipsis Kabanata 13 talata 8, at ang lahat ng mga nananahan sa lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay mula pa nang itatag ang sanglibutan. Ang talatang ito ay walang iniiwang kalabuan. Isang pandaigdigang relihiyosong sistema ang pipilitin ng lahat na sumamba sa halimaw. Tulalikasan ng bulang propeta ang sistemang ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga dakilang tanda, maging ang pagpapababa ng apoy mula sa langit. Lilikha siya ng isang imahe ng halimaw at bibigyan ito ng buhay, na magiging dahilan upang ang lahat na tumangging sumamba sa imahen ay papatayin. Hindi ito isang malayong o abstract na babala. Ang pundasyon para sa gayong sistema ay inilalagay na sa harap mismo ng ating mga mata. Suriin natin ang mga uso at kaganapan na tumutugma sa propesyang ito. Noong 2023, ang Abrahamic Family House ay inagurahan sa Abu Dhabi. Ang complex na ito ay nagtatampok ng isang sinagoga, isang simbahan, at isang moske na kumakatawan sa Judaismo, Kristyanismo, at Islam. Ang layunin nito ay upang itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga tatlong pananampalatayang ito. Bagamat ang inisyatibong ito ay maaaring mukhang marangal, nagdudulot ito ng mga makabuluhang alalahanin para sa mga Kristiyano. Ang Abrahamic Family House ay sumisimbolo sa isang pagsisikap na pag-isahin ang mga relihiyon sa ilalim ng bandila ng kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit ang pagkakaisang ito ay dumadating sa kapinsalaan ng katotohanan ng doktrina. Malinaw ang Biblia. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesu Kristo. Juan Kabanata 14 na talata 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sinuman ay di makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang anumang pagtatangka na pagsamahin ang Kristyanismo sa iba pang mga pananampalataya ay nagpapahina sa Ebanghelyo at nagbibigay daan sa pandaraya. Maaari ba na ang mga ganitong inisyatibo ay ang mga unang hakbang tungo sa isang relihiyon sa buong mundo? Dalawa sa mga pinaka-impluwensyang relihiyosong figure ng ating panahon, sina Pope Francis at ang Dalai Lama, ay patuloy na nagsusulong ng pagkakaisa sa mga relihiyon. Si Pope Francis ay gumawa ng mga pahayag na nagmumungkahi na ang lahat ng mga relihiyon ay sumasamba sa iisang Diyos. Bagamat ang mensaheng ito ay maaaring mukhang inklusibo, direktang sumasalungat ito sa biblical na turo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Gawa Kabanata 4 talata 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtasan. Katulad nito, ang mga panawagan ng Dalai Lama para sa espiritual na pagkakaisa ay sumasalamin sa lumalaking uso ng paghahalo ng mga relihiyon. Ang pagtulak na ito para sa pagkakaisa, bagamat kaakit-akit, ay naghahanda sa entablado para sa pandaigdigang relihiyosong sistema na inilarawan sa Apokalipsis Kapitulo 13. Ang rehimen ng Antikristo ay mangangailangan ng gayong pinag-isang plataporma upang ipatupad ang sapilitang pagsamba. Ang mga geopolitical na kaganapan sa Israel ay isa pang makabuluhang tagapagpahiwatig. Sa nakalipas na 2 taon, nagkaroon ng panibagong pagtuon sa Jerusalem bilang isang espiritual na sentro. Ipinropesya ng Biblia na ang Antikristo ay gagawa ng kasuklam-suklam na bagay na sumisira sa templo. Ito ay nangangahulugan na ang muling pagtatayo ng ikatlong templo ay isang kritikal na bahagi ng propesya ng mga huling panahon. Ang mga organisasyon tulad ng Temple Institute sa Jerusalem ay aktibong naghahanda para sa pagtatayo ng ikatlong templo.
Mula sa paggawa ng mga artifact ng templo hanggang sa pagsasanay ng mga pari, ang mga pagsisikap na ito ay nagpapakita na tayo ay papalapit sa katuparan ng propesya sa Biblia. Isang relihiyon sa mundo ang darating, at ito ay napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Ang Apokalipsis 13 ay nagbibigay ng isang matingkad na paglalarawan ng isang panahon kung kailan ang isang pinag-isang relihiyosong sistema ay mangangibabaw sa mundo sa ilalim ng autoridad ng Antikristo at ng bulang propeta. Hindi ito haka-haka o isang bagay ng personal na opinyon. Ito ay isang prophetikong katiyakan. Gayunpaman, habang pinagninilay ko ang nakakabahala na katotohanan ito, madalas akong magtaka, paano nga ba dadalhin ang mundo sa gayong isang relihiyon sa buong mundo? Paano tatalikuran ng bilyon-bilyong tao mula sa iba't ibang bansa at pinagmulan ang kanilang mga malalim na nakaugat na pananampalataya, na marami sa mga ito ay sumasaklaw sa libo-libong taon, upang yakapin ang bagong universal na sistema ng pagsamba na ito? Ang pandaraya ay walang alinlangan na gaganap ng isang sentral na papel. Paulit-ulit na nagbabala ang kasulatan sa atin tungkol sa walang ulirang pandaraya sa mga huling araw. Si Jesus mismo ay nagbabala sa Mateo Kabanata 24 na talata 24, sapagkat magsisilitaw ang mga bulang Kristo, at ang mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat kung mangyayari ay kanilang ililigaw pati ang mga hirang. Ang bulang propeta, gaya ng inilarawan sa Apokalipsis Kabanata 13 talata 13 hanggang 14, ay magsasagawa ng mga himala na magpapamanga sa mundo, na magpapababa ng apoy mula sa langit at magbibigay buhay sa isang imahen ng halimaw. Ang mga gawang ito ay makabibihag sa mga puso at isip ng marami, na haantong sa kanila na sumamba sa Antikristo. Gayunpaman, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisip tungkol sa kalikasan at laki ng pandarayang ito. Anong uri ng pandaraya ang maaaring maging dahilan upang talikuran ng mga tao ang mga tradisyong pangrelihiyon na ilang siglo na at ang mga paniniwalang mahigpit na pinanghahawakan? Sa buong kasaysayan, ang mga digmaan ay ipinaglaban dahil sa relihiyon. Ang buong mga sibilisasyon ay bumangon at bumagsak sa ilalim ng bandila ng kanilang mga Diyos. Ang mga tao ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, na tumangging itakwil ang kanilang mga paniniwala kahit sa harap ng kamatayan. Upang makamit ng Antikristo ang pandaigdigang pagkakaisa sa relihiyon, isang bagay na higit pa sa ordinaryong pandaraya ang kakailanganin. Ito ay dapat na isang pandaraya na napakalakas, napakalawak, na lumalampas sa mga pagkakabaha-bahagi ng kultura, wika, at relihiyon. Upang pilitin ang bilyon-bilyong tao na talikuran ang kanilang mga Diyos at sumunod sa isang tao ay nangangailangan ng higit pa sa mga nakakakumbinsi na argumento o pampulitikang pagmamaniobra. Ito ay nangangailangan ng supernatural. At iyon, sa tingin ko, ang eksaktong mangyayari. Ang Antikristo ay hindi lamang magpapakita ng kanyang sarili bilang isang karismatikong pinuno o isang pampulitikang henyo. Magpapakita siya ng kanyang sarili bilang isang bagay na hindi makalupa, isang bagay na supernatural. Mag-aangkin siya na mag-aalok ng mga solusyon sa mga pinakamalaking problema ng sangkatauhan at magpapamanga sa mundo sa kanyang tila kapangyarihan. Sinasabi sa atin ng ikalawang Tesalonika Kabanata 2 talata 9 na ang pagdating ng tampalasan ay ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga bulang kababalaghan. Hindi lamang ito mga ilusyon. Ito ay magiging mga tunay na pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan na isinagawa ni Satanas upang dayain ang mundo. Ang dyablo ay palaging naghahangad ng pagsamba ng sangkatauhan. Mula pa sa simula, hinangad niyang agawin ang nararapat na lugar ng Diyos bilang bagay ng pagsamba ng sangkatauhan. Nang tuksuhin niya si Jesus sa ilang, inalok niya sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng mundo kapalit ng pagsamba. Kung si Satanas ay handang tuksuhin ang anak ng Diyos sa gayong alok, gaano pa kaya siya hinding mag-aatubiling dayain ang mundo sa pagsamba sa kanya sa mga huling panahon? Naniniwala ako na ang pandarayang ito ay aakit sa pinakamalalim na mga hangarin at takot ng sangkatauhan. Isipin ang isang mundo na nahihirapan sa kaguluhan. Mga digmaan, likas na sakuna, pagbagsak ng ekonomiya, at kaguluhan sa lipunan. Ang mga tao ay desperado para sa pag-asa, para sa kapayapaan, para sa mga sagot. Ang Antikristo ay hahakbang sa eksena bilang isang tagapagligtas, isang nagkakaisang figure na nangangako na lutisin ang mga problema ng mundo. Mag-aalok siya ng isang pangitain ng pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan, at ang kanyang mga supernatural na tanda ay kukumbinsihin ang mga masa na mayroon siyang banal na awtoridad. Ngunit hindi ito titigil doon. Ang Antikristo ay malamang na magpapakita ng kanyang sarili bilang higit pa sa isang simpleng tao. Maaari siyang mag-angkin na siya ay isang Diyos, isang nilalang na umakyat sa langit, o maging ang matagal nang hinihintay na Mesiyas na ipinrope siya ng iba't ibang relihiyon.
Sa isang mundo na lalong nahuhumaling sa mga supernatural na phenomena, buhay extraterrestrial, at espiritual na kaliwanagan, ang kanyang mga pag-angkin ay sasalamin sa marami. Nagbabala ang Biblia na itataas niya ang kanyang sarili sa bawat Diyos at uupo pa sa templo ng Diyos, na ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Pag-isipan ito. Sa loob ng maraming siglo, ang sangkatauhan ay kinendisyon na upang tanggapin ang isang pinag-isang pandaigdigang sistema. Mula sa mga internasyonal na alyansa hanggang sa mga kilusan ng mga relihiyon, ang pundasyon ay inilalagay para sa isang relihiyon sa buong mundo. Ang mga inisyatibo tulad ng Abrahamic Family House, na naglalayong pag-isahin ang Judaismo, Kristyanismo, at Islam sa ilalim ng bandila ng kapayapaan at pagkakaisa, ay simula pa lamang. Ang mga pagsisikap na ito, bagamat tila marangal, ay nagpapahina sa ebanghelyo at nagbibigay daan sa isang pandaigdigang relihiyosong sistema na walang katotohanan sa Biblia. Ang bulang propeta, na inilarawan sa Apokalipsis Kabanata 13 talata 11 hanggang 17, ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagtatatag ng isang relihiyon sa buong mundo. Magpapakita siya bilang isang kordero ngunit magsasalita tulad ng isang dragon, na sumisimbolo sa pandaraya. Sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan, kukumbinsihin niya ang mundo na sumamba sa halimaw. Isasama rin ng bulang propeta ang relihiyon sa komersyo. Inilalarawan ng Apokalipsis Kabanata 13 talata 16 hanggang 17 kung paano niya ipapatupad ang marka ng halimaw, na imposible ang bumili o magbenta kung wala ito. Ang pagsasanib na ito ng relihiyosong katapatan sa kontrol sa ekonomiya ay lilikha ng isang sistema ng lubos na dominasyon. Isipin ang kapangyarihan ng pagsasama ng isang pinag-isang relihiyosong sistema sa kontrol sa pandaigdigang pananalapi. Titiyakin ng pagsasama na ito na ang katapatan sa Antikristo ay hindi lamang espiritual kundi praktikal din. Ang mga tumangging sumunod ay haharap sa parehong espiritual na paghatol at pagbubukod sa ekonomiya. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng mga dakilang pandaraya, at nagbabala ang Biblia sa atin na ito ay lalong lalala mula dito. Ang panahon na kinaroroonan natin ay minarkahan ng pagkalito, maling impormasyon, at isang lumalaking tendensya para sa mga tao na maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ipinropesya ito ni Jesus sa Mateo Kabanata 24 na talata 24 na nagsasabi, sapagkat magsisilitaw ang mga bulang Kristo, at ang mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat kung mangyayari ay kanilang ililigaw pati ang mga hirang. Ang babalang ito ay hindi lamang tungkol sa mga lantad na kasinungalingan. Ito ay tungkol sa mga banayad na nakakakumbinsi na pandaraya na magliligaw sa mga tao kung hindi sila matatag na nakaugat sa katotohanan. Ang pandaraya ay nagiging mas sophisticado. Nakikita natin ito hindi lamang sa mga espiritual na bagay, kundi pati na rin sa kung paano minamanipula ang impormasyon sa pamamagitan ng media, politika, at maging ang agham. Ang katotohanan ay madalas na binabaluktot upang umangkop sa mga agenda, at ang lipunan ay lalong lumalayo sa mga pangunahing katotohanan ng salita ng Diyos. Ang mas nakakabahala pa ay ang kalakaran na ito ay hindi limitado sa sekular na mundo. Maraming mga simbahan ang sumusuko sa mga panggigipit ng kultura, nagpapahina sa ebanghelyo, at yumayakap sa mga turo na direktang sumasalungat sa kasulatan. Hindi lamang ito mga simpleng hindi pagkakasundo. Ito ay katibayan ng dakilang pagtalikod na binanggit sa 2 Tesalonica Kabanata 2 talata 3, isang tanda ng mga huling panahon. Habang papalapit tayo sa katuparan ng mga propesya ng huling panahon, ang pandaraya ay titindi. Ang pagbangon ng Antikristo ay sasamahan ng mga walang ulirang tanda at kababalaghan na idinisenyo upang mabihag at dayain ang mundo. Ang mga pandarayang ito ay magiging napakalakas na ang mga hindi nakaugat sa katotohanan ng Biblia ay tatangayan. Babalaan tayo ng Apokalipsis 13 tungkol sa bulang propeta, na magsasagawa ng mga himala, maging ang pagpapababa ng apoy mula sa langit upang kumbansihin ang mga tao na sumamba sa halimaw. Ang sobrenatural na pandarayang ito ay aakit sa mga pandama at emosyon, na dadalhin ang mga tao sa isang maling pakiramdam ng seguridad at pag-asa. Ang tanging paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga pandaraya sa mga huling araw na ito ay ang pag-alam sa iyong Biblia at pagtitiwala sa iyong Biblia. Ang salita ng Diyos ang tunay na pinagmumulan ng katotohanan, at nagbibigay ito ng espiritual na baluti na kailangan natin upang tumayong matatag. Ang Efeso Kabanata 6 talata 11 hanggang 17 ay nagpapaalala sa atin na isuot ang buong baluti ng Diyos upang tayo ay makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Ang salita ng Diyos ay inilarawan bilang ang tibak ng espiritu, ang ating pangunahing sandata laban sa pandaraya.
Ang pag-alam sa iyong Biblia ay nangangahulugan ng higit pa sa simpleng pagbabasa nito paminsan-minsan, ito ay nangangahulugan ng pagmumuni-muni dito, pag-aaral nito, at pagpapahintulot sa mga katotohanan nito na hubugin ang iyong puso at isip. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng teknolohikal na pagsulong na walang katulad. Ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay ibang-iba sa mundo 50 taon na ang nakalipas. 5 dekada na ang nakalipas, ang mga smartphone ay hindi pa umiiral. Ang publiko ay hindi nagmamay-ari ng computer. Walang internet shopping, at wala ring social media. Hindi may kakaila na ang teknolohiya ay lalong nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang humantong sa maraming mga teorista na dumating sa conclusion na dahil ang teknolohiya ay nakabaon sa bawat bahagi ng ating lipunan, ang teknolohiya ay dapat na bahagi ng marka ng halimaw. Nangangatwiran ang mga teorista na upang matupad ang Apokalipsis Kapitulo 13, dapat na masubaybayan ng halimaw ang mga individual sa isang pandaigdigang saklaw, at ang tanging paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng teknolohiya. Apokalipsis 13:16-18. At kanyang ipinagagawa sa lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at dukha, mga laya at mga alipin, na sila'y paglagyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa kanilang mga noo, at upang walang makabili o makapagbili, kundi yaong may tanda, o ang pangalan ng hayop, o ang bilang ng kanyang pangalan. Dito ang karunungan. Ang may pag-unawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Nangangatwiran ng mga teorista na ang teknolohiya ang magbibigay daan upang matupad ang Apokalipsis Kapitulo 13. Ngayon, ang mga paraan kung saan naririnig mo ang sermon na ito ay hindi lamang umiiral ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga teknolohiyang biometric tulad ng fingerprint at facial recognition ay naging karaniwan na. Ngunit marahil ang pinaka-transformative na larangan na ating pinapasok ay ang artificial intelligence. Ang mundo ay mabilis na nagbabago. Ang nararanasan natin ay hindi lamang isa pang industrial revolution. Ito ay isang bagay na higit pa. Ang industrial revolution ay nagpakinabang sa gawaing pantao na nagpapabago sa mga ekonomiya at lipunan. Ngunit ang AI ay may potensyal na palitan ang mga tao ng lubusan sa isang napakalaking sukat. Ito ay isang teknolohikal na revolusyon na may malalaking implikasyon. Ang AI ay hindi na nakakulong sa mga algorithm na nagsasagawa ng mga tiyak na gawain. Ito ay lumago sa isang larangan ng mga self-learning system na may kakayahang umangkop, umunlad, at gumawa ng mga desisyon na independent sa input ng tao. Habang isinasaalang-alang natin ito, dapat nating kilalanin na ang eksaktong papel na gagampanan ng AI sa mga huling araw ay nananatiling hindi alam. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang potensyal na epekto ng AI ay tumutugma sa ilan sa mga kaganapang inilarawan sa Apokalipsis. Maraming tao ngayon ang nagtatanong kung gaano kalayo ang artificial intelligence na magbabago at kung ano ang papel nito sa katuparan ng propesya sa Biblia, lalo na tungkol sa marka ng halimaw. Kahit ang ilan sa mga pinakamatalino at pinaka-impluwensyang isip sa mundo, tulad ni Elon Musk, ay nagpahayag ng malubhang pag-aalala tungkol sa mga potensyal na panganib ng AI. Nagbabala si Musk na maaaring malampasan ng AI ang katalinuhan ng tao at magamit sa mga paraan na hindi lubos na mahuhulaan o makontrol ng sangkatauhan. Ang kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa AI ay nagmumula sa katotohanan na ang teknolohiyang ito ay sumusulong sa isang walang ulirang bilis. Ang mga tao ay nahihirapan sa isang tool na ang mga tunay na kakayahan ay nananatiling hindi alam. Maaari bang ang AI ang sentro sa pagpapatupad ng marka ng halimaw, na nagbibigay daan sa isang sistema ng ganap na kontrol sa pagbili, pagbebenta, at pag-uugali ng tao? Isipin ng AI na namamahala sa isang pandaigdigang digital currency system o pagsubaybay at pagpapatupad ng pagsunod sa isang sentralisadong pamahalaan sa mundo. Nagbabala ang Biblia tungkol sa isang kinabukasan kung saan walang makabibili o makapagbebenta kung wala ang marka, at hindi malayong isipin na ang AI ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pangangasiwa ng gayong sistema. Ang kakayahan nitong subaybayan, suriin, at pamahalaan ang data sa isang hindi maiisip na sukat ay tumutugma sa mga mekanismong inilarawan sa propesya. Ibig kong sabihin, sa artificial intelligence, tayo ay sumasamo sa demonyo. Alam mo ang lahat ng mga kwentong iyon kung saan mayroong lalaki na may pentagram at banal na tubig, at parang, sigurado ka bang makokontrol niya ang demonyo? Hindi ito gumana. Isipin ang isang mundo kung saan ang lahat ng iyong ginagawa ay sinusubaybayan at sinusuri. Ang mga lugar na iyong pinupuntahan, ang mga bagay na iyong binibili, ang mga taong iyong nakakasama, lahat ay sinusubaybayan at itinatala. Bawat aksyon mula sa pagbili ng isang bote ng tubig hanggang sa pagtawid sa kalsada ay sinusunod at sinusuri.
Ang iyong mga post sa social media, ang iyong mga interaksyon, ang iyong mga pang-araw-araw na gawi, lahat ng ito ay dumadaloy sa isang sistema na sumusukat sa iyo bilang isang mamamayan at tumutukoy sa iyong pagiging mapagkakatiwalaan. Ang score na ito ang magdidikta sa kalidad ng iyong buhay. Ang isang mataas na score ay magbibigay sa iyo ng mga pribilehyo, mga kanais-nais na rate ng interes, pag-access sa mga pinakamagagaling na paaralan para sa iyong mga anak, ang kakayahang maglakbay ng malaya. Ang isang mababang score, gayunpaman, ay magdadala ng malubhang paghihigpit. Hindi ka makakasakay sa mga tren o eroplano, ang iyong paglalakbay ay limitado at ang iyong mga oportunidad ay nababawasan. Ang sistemang ito ay kilala bilang Social Credit Score. Ang isang Social Credit Score System ay isang programang pinapatakbo ng gobyerno na sumusubaybay at sumusuri sa pag-uugali at reputasyon ng mga individual, negosyo, at organisasyon sa loob ng isang lipunan. Kinokolekta nito ang data mula sa maraming mga pinagmumulan upang lumikha ng isang komprehensibong profile ng bawat entity, na nagtatalaga ng mga score batay sa pag-uugali at pagsunod sa mga pamantayan at batas ng lipunan. Ang mga positibong aksyon, tulad ng serbisyo sa komunidad o mga donasyong kawanggawa, ay nagpapataas ng iyong score, habang ang mga negatibong aksyon, tulad ng mga paglabag sa trapiko o pagpuna sa gobyerno sa social media, ay nagpapababa nito. Ang resultang score ay tumutukoy sa iyong pag-access sa iba't ibang mga pribilehyo at oportunidad, na lumilikha ng isang lipunan kung saan ang iyong kalayaan ay direktang nakatali sa iyong pag-uugali. Ang konseptong ito ay maaaring parang isang dystopian nightmare, katulad ng isang episode mula sa serye sa TV na Black Mirror. Sa partikular, ang episode na Nosedive ay sumasaliksik sa isang mundo na kahawig nito. Sa Nosedive, ang pangunahing tauhan ay nakatira sa isang lipunan kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng rating sa isa't isa sa isang 5 bituin na sukat para sa bawat interaksyon na mayroon sila. Ang mga rating na ito ang tumutukoy sa kanilang katayuan sa lipunan at pag-access sa mga serbisyo. Habang bumababa ang rating ng pangunahing tauhan, lalo siyang nahahanap ang kanyang sarili na lalong nakahiwalay at pinaghihigpitan, na naglalarawan ng mga panganib ng isang lipunang pinamamahalaan ng gayong sistema. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng Nosedive at ng Social Credit Score System ay kapansin-pansin at nakakabahala. Ang Social Credit Score System ay hindi isang kathang-isip na konstruksyon. Ito ay isang katotohanan na ipinapatupad sa ating mundo ngayon. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang Social Credit System ng China. Ipinakilala noong 2014, ito ay naglalayong bumuo ng isang kultura ng tiwala sa pamamagitan ng paghikayat sa mabuting pag-uugali at pagpaparusa sa maling pag-uugali. Sinusubaybayan ng sistema ang mga aktibidad ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang malawak na network ng mga surveillance camera, online monitoring, at pagsusuri ng data. Ang mga aksyon tulad ng paglabag sa tawiran, hindi pagbabayad ng mga utang, o pagpuna sa gobyerno online ay maaaring magpababa ng score ng isang tao, na humahantong sa mga parusa tulad ng mga pagbabawal sa paglalakbay, pagbawas sa pag-access sa mga serbisyong panlipunan, at pagpapahiya sa publiko. Tingnan ang ulat na ito ng Social Credit System sa China na ginawa ng News Television Network na France 24. Patuloy silang sinusubaybayan ng mga facial recognition camera na nakakayang agad na iugnay ang isang mukha sa isang pangalan. Ngayon, ang mga Chino ay nireranggo din, na binibigyan ng marka mula sa posibleng 750 puntos. Ang isang score sa 700 ay itinuturing na mabuti. Sa paligid ng 500 marka ay hindi. Sa ngayon, ang numero ay isang uri ng bank credit rating na sumusubaybay sa mga gawi sa paggastos ng lahat. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng pamumuhay sa ilalim ng gayong sistema. Bawat pagpili, bawat aksyon ay sinusuri at itinatala, ang privacy ay nagiging isang labi ng nakaraan. Ang kalayaan na ipahayag ang sarili, sumalungat, upang mabuhay ng tunay, lahat ay nakompromiso. Sa ganitong kontroladong kapaligiran, ang takot ang namamahala sa pag-uugali. Ang mga tao ay sumusunod hindi dahil sa tunay na paniniwala o moral na paniniwala, kundi dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Susuriin ng Estado ang bawat detalye ng buhay ng isang tao ng masinsinan. Isang pinansyal na sitwasyon, mga gawi sa paggastos, karera, maging ang pag-uugali sa social media. Ang pagpuna sa gobyerno online o pagpapakita ng mga panlabas na tanda ng kayamanan ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabilang banda, ang pagpuri sa partido o pagbibigay ng dugo ay nagpapataas ng iyong social credit. Habang tayo ay sumasaliksik ng mas malalim sa paksang ito, dapat nating tanungin ang ating sarili, ito ba ang maaaring maging infrastruktura ng marka ng halimaw? Ito ba ang mismong sistema na gagamitin ng Antikristo? Ang mismong infrastruktura ba ng marka ng halimaw ay nasa ating mundo ngayon?
Sa aklat ng Apokalipsis, ang marka ng halimaw ay inilarawan bilang isang tanda na dapat taglayin ng mga individual upang makabili o makapagbenta. Isang marka na nagpapahiwatig ng katapatan sa halimaw. Ang isang mabuting score ay nagdadala ng mga benepisyo, ngunit ang mga taong may mababang score ay nawawala ng mga karapatan. Ang mga sinehan ay nagpapangalan at nagpapahiya sa mga taong itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan, na ipinapaskil ang kanilang mga detalye, maging ang kanilang mga address sa mga malalaking screen. Ang kataas-taasang hukuman ay lumikha ng isang blacklist para sa mga tinatawag na masasamang mamamayan, yaong mga bumaba ang rating sa 0. Nakalista dito ang mga kumpanya, ngunit pati na rin ang 23 milyong katao ngayon. Isipin ang isang mundo kung saan ang hindi pagsang-ayon sa gobyerno, pagsasagawa ng iyong pananampalataya, o kahit na pakikisama sa mga maling tao ay maaaring magresulta sa paghihiwalay sa lipunan at ekonomiya. Ang mga implikasyon para sa kalayaan sa relihiyon, personal na kalayaan, at malayang kalooban ng tao ay malalim at lubhang nakakabahala. Ang social credit score system, sa kakayahan nitong kontrolin ang pag-access sa mga mapagkukunang pang-ekonomiya at panlipunan, ay may nakakakilabot na pagkakahawig sa propesyang ito sa Biblia. Isipin ang isang kinabukasan kung saan hindi ka maaaring makisali sa komersyo, maglakbay, o kahit na ma-access ang mga pangunahing serbisyo kung wala kang mataas na social credit score. Ang mga pagkakatulad ay napakahalaga upang baliwalain. Ang infrastruktura ng social credit system, sa pamamagitan ng malaganap na pagsubaybay at mga mekanismo ng kontrol, ay maaaring naglalagay ng pundasyon para sa isang sistema na gumagamit ng ganap na kontrol sa buhay ng mga individual, katulad ng marka ng halimaw. Maaari ba na ang mismong infrastruktura ng marka ng halimaw ay narito na sa Earth at ang marka mismo, ay mas malapit kaysa sa napagtanto ng karamihan? Maaari ba na ang Antikristo ay nasa gitna natin, naghihintay sa takdang panahon upang magkaroon ng pandaigdigang dominasyon? Maaari ba na ang paglalahad ng aklat ng Apokalipsis ay malapit nang mangyari at ang karamihan sa mundo ay hindi handa? Maaari ba na ang mundo ay nasa bingit ng pagsaksi sa pagdating ng 144,000 selyadong mga lingkod ng Diyos na binanggit sa aklat ng Apokalipsis? Maaari ba na ang mga kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng simula ng mga banal na paghuhukom at ang panghuling paghaharap sa pagitan ng mabuti at masama? Maaari ba na ang mundo ay malapit ng saksihan ang pagdating ni Apollyon ang mangwawasak? Ang anghel ng hukay na walang hanggan na ang layunin ay magpakawala ng kaguluhan sa lupa? Maaari ba na ang pagbubukas ng 7 selyo ng kordero ay malapit na, bawat isa ay nagpapakawala ng isang serye ng mga sakuna, digmaan, taggutom, at salot na inilalarawan sa matingkad na detalye sa loob ng mga kasulatan? Maaari ba na ang pagtunog ng 7 trompeta, na naghahayag ng mas malubhang paghuhukom mula sa langit, ay malapit ng tumunog sa buong mundo? Maaari ba na ang paglitaw ng halimaw mula sa dagat, na binigyan ng awtoridad ng dragon, ay nasa abot tanaw, handang humiling ng pagsamba at yusagan ang mga lumalaban? Maaari ba na sa lalong madaling panahon, ang 3 anghel na binanggit sa Apokalipsis ay lilipad sa buong langit, na ipinapahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng mga naninirahan sa lupa, na nagbabala sa paghuhukom at nananawagan sa pagsamba sa lumikha bilang paghahanda sa mga huling panahon? Maaari ba na ang mga mensaheng ito mula sa mga anghel ay isang huling maawang babala sa sangkatauhan, na hinihimok ang pagsisisi at katwiran bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon? Maaari ba na ang labanan ng Armageddon, ang paghaharap sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama ay papalapit na? Kung saan ang mga hari ng lupa ay magtitipon upang makipagdigma laban sa banal na awtoridad ni Kristo? Maaari ba na ang ikalawang pagparito ni Jesu Kristo ay malapit na? Ang kaganapan na ating lahat ay hinihintay. Maaari ba na ang Antikristo ay nasa gitna natin, banayad na humahabi sa tela ng lipunan, naghihintay sa ipinropesyang panahon upang igiit ang dominasyon? Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng isang social credit score system, at ang marka ng halimaw na inilarawan sa Apokalipsis Kabanata 13, ay kapansin-pansin, at hindi maaaring baliwalain. Bagamat ang isang social credit system ay maaaring hindi direktang bumubuo sa marka ng halimaw, malinaw na ang teknolohiya ay gaganap ng isang makabuluhang papel sa mga kaganapang inilalarawan sa Apokalipsis Kapitulo 13. Gayunpaman, alam natin na ang mga antas ng pagsulong sa teknolohiya na nararanasan ng ating mundo ay walang iba kundi mga hagdan na humahantong sa atin sa gayong panahon kung kailan ang marka ang magiging tanging paraan ng paggawa ng mga legal na transaksyong pinansyal sa mundo. Well, ang mga tao ay may karapatang magkaroon ng kanilang mga individual na opinyon tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, mahahanap natin ang katotohanan dito kapag bumalik tayo sa mga nakaraang tala.
Noong nakaraan, napakalaking halaga ng pera ang kailangang ilipat mula sa lugar patungo sa lugar upang maisagawa ang anumang transaksiyong pinansyal. Sa pagdating ng mga ATM machine, ang mga tao ay lumipat mula sa paglalakbay na may hilaw na pera tungo sa paglalakbay gamit ang kanilang mga ATM card. Sa kasalukuyan, alam nating lahat na ang mga digital na transaksyon ang uso ngayon. Gamit ang iyong smartphone, maaari kang mag-link sa iyong bank account at maglipat ng mga pondo sa mga digital platform sa loob ng ilang segundo. Ang pagsisimula ng mga cashless na pagbabayad ay naglalayong alisin ang ilang mga panganib sa negosyo, tulad ng pagnanakaw ng pera ng mga empleyado, pekeng pera, pagnanakaw ng pera, at ang stress na kasangkot sa paggalaw ng pera, at ang tagal ng panahon na kinakailangan upang magbilang ng pera at balansehin ang mga account. Ang Biblia ay hindi tahasang binabanggit ang isang cashless na lipunan. Gayunpaman, maraming mga scholar ng Biblia ang naniniwala na ang isang cashless na lipunan ay isang pangangailangan upang matupad ang Apokalipsis Kapitulo 13. Hanggat ang mga tao ay gumagamit ng pera, ang mga transaksyon ay maaaring matapos ng pribado at hindi masusubaybayan ng Antikristo. Ngunit kung ang lahat ng pera ay magiging electronic, kung gayon ang bawat transaksyon ay maaaring masubaybayan ng Antikristo. Kahit na ito ay maaaring mangyari, ang isang cashless na lipunan ay hindi kinakailangan upang matupad ang mga kondisyon ng Apokalipsis Kapitulo 13. Gayunpaman, napakakatanggap na ang isang cashless na lipunan ay maaaring isa sa mga daan upang itaguyod ang kontrol ng Antikristo. Ang totoo ay hindi natin alam ng malinaw. Ngunit ang alam natin ay ang marka ng Antikristo ay isang deklarasyon ng pagsamba. Ito ay isang permanenteng tanda ng katapatan sa Antikristo. Ang pagsamba ay nasa sentro ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pagsamba ay nasa sentro nito. Ang mga isyu na nakapalibot sa marka ng Antikristo ay nagsimula bago pa tayo nilikha. Nagsimula ito bago pa sina Adan at Eva. Si Satanas, sa kanyang pinakaubod, ay isang usurper. Gusto niyang agawin ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos para sa kanyang sarili. At ang marka ng Antikristo ang punto sa kasaysayan ng tao kung saan sa wakas ay makakamtan niya ang kanyang hiling na sambahin. Sa maikling panahon, siya ay sasambahin ng mundo sa pamamagitan ng markang ito. Ang isyu ng idolatry ay isang bagay na hindi pinaglalaroan ng Diyos. Hindi naglalaro ang Diyos pagdating sa kanyang pagsamba. Isaias Kapitulo 42 versikulo 8, Ako ang Panginoon, yaon ang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, ni ang aking kapurihan sa mga larawang inanyong. Ang idolatry ay anumang bagay na pumapalit sa Diyos sa iyong buhay. Ang iyong trabaho ay maaaring maging iyong idolo. Ikaw mismo ay maaaring maging iyong idolo. Ang iyong pastor ay maaaring maging iyong idolo. Ano ang iyong itinataas sa lugar ng Diyos? Itataas ng Antikristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Iyon ay idolatry. Sasambahin siya ng mga tao bilang Diyos. Iyon ay idolatry. Anumang bagay na pumapalit sa Diyos sa buhay ng isang tao ay idolatry. At sa pinakaubod, ang marka ng Antikristo ay hindi tungkol sa pagbili o pagbebenta. Hindi ito tungkol sa kontrol. Hindi ito tungkol sa anumang bagay maliban sa pagsamba. Apokalipsis 14:10 ay nagsasabi, at ang ikatlong anghel ay sumunod sa kanila, na nagsasabing may malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumanggap ng marka sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ang gayon din ay iinom ng alak ng puot ng Diyos, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel, at sa harap ng kordero. Ang mga telepono ay maaaring magtala ng mga pag-uusap kahit na naka-off ang mga telepono. Ito ang humantong sa parami ng mga tao na naniniwala na gagamitin ng Antikristo ang teknolohiya upang pilitin ang kanyang marka sa mundo. Bagamat ang Biblia ay hindi nagdedetalye kung paano ang Antikristo ay kikilos at kukuha ng sentro ng mundo, makikita natin ang paglipat ng alon patungo sa kanyang pagdating. Tunay na nakikita natin ang kanyang espiritu na naghahanda sa puso ng sangkatauhan para sa kanyang pagdating. Sa huli, sa puso ng bawat tao, mayroong isang Kristo na nakaupo sa trono ng lahat, alinman kay Jesu Kristo o sa Antikristo. Walang espiritual na neutralidad.